Ang malakas na kalabog ng maleta sa basang semento ang gumising kay Mary Beth sa kanyang masamang panaginip. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi ito panaginip. Nakatayo siya sa gitna ng sarili niyang hardin, basang-basa sa walang tigil na buhos ng ulan. Ang lamig na gumuguhit sa kanyang mga buto ay walang-wala kumpara sa nanunuot na panlalamig sa kanyang puso. Sa kanyang harapan, isa-isang inihahagis palabas ng pinto ang kanyang mga damit, mga gamit, ang mga piraso ng buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon. Anoong, anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang biyena niyang si Imelda ang sumagot. Hindi sa kanya, kundi sa asawa niyang si Rogelio na nakatayo lang sa likod nito na parang estatwa. Bilisan mo, Rogelio! Itapon mo na lahat ng basura ng palamunin na yan. Rogelio, pagmamakaawa ni Mary Beth, ang mga matay desperadong naghahanap ng sagot sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Please, kausapin mo ako. Anong nangyayari? Sa wakas, humakbang si Rogelio. Lumapit ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng gabing iyon. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pagsisisi. Tapos na tayo, Mary Beth, simpleng sabi nito. Ang bawat salita ay parang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Magpapakasal na ako sa iba. Naramdaman ni Mary Beth na parang huminto ang kanyang paghinga. Hindi, hindi yan totoo. Nagbibiro ka lang, di ba? Isang masamang biro lang to. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Rogelio. Hindi kita kailanman minahal, Mary Beth. Kailanman. At sa likod ni Rogelio, mula sa dilim ng kanilang bahay, isang babae ang lumabas. Maganda. Mukhang mayaman. At buntis. Mayabang nitong hinaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin kay Mary Beth na may halong pang-aasar at awa. Si Clarissa, ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Rogelio bilang anak ng isang kliyente. Siya na ang magiging asawa ko, pagpapatuloy ni Rogelio. At itong bahay, sa amin na ito. Hindi maaari, sigaw ni Mary Beth. Pamana to sa akin ng mga magulang ko. Wala kang karapatan. Tumawa si Imelda. Wala ka ng karapatan dito. Lumayas ka at isama mo na rin yung anak mong sakitin. Sa pagkarinig sa salitang iyon, isang maliit na boses ang narinig ni Mary Beth mula sa kanyang likuran. Mami? Napalingon siya at nakita ang anak niyang si Kayla, 6 na taong gulang, nanginginig sa takot at lamig habang yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Dito na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mami, bakit po nasa labas ang mga damit natin? Umuulan po. Inosenteng tanong ng bata. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Magiging okay ang lahat. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang nagsisinungaling siya. Wala silang ibang napuntahan kundi ang isang maliit na motel. Pagkatapos niyang patulugin si Kayla, umupo siya sa gilid ng kama, tulala. Ang pera. Ang perang pinag-ipunan nila para sa operasyon sa puso ni Kayla. Nasa joint account nila yon ni Rogelio. Kahit gabing-gabi na at malakas pa rin ang ulan, kinuha niya ang kanyang ATM card at nagmamadaling lumabas. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasigurado na may natitira pa para sa anak niya. Ang liwanag mula sa ATM machine, ang tanging ilaw sa madilim na kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang card at pinipindot ang kanyang PIN. Balance inquiry. Nagantay siya. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Huminto ang pag-ikot ng mundo niya nang lumabas ang mga numero sa screen. Account balance. 00.00 PHP. 0. Wala. Kahit 1 sentimo, wala. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay halos bumigay. Ninakaw niya. Ninakaw ni Rogelio ang lahat.
pati ang pag-asa para sa buhay ng sarili niyang anak. Napayuko si Mary Beth at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi luha ng lungkot, luha ng sukdulang galit. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Hindi lang pera ang kinuha niya sa'yo, pati ang bahay na pamana sa'yo. Wala na rin. Nabitiwan ni Mary Beth ang kanyang cellphone. Nagkalatag-kalatag sa basang igingay-misig ang mga piraso nito tulad ng kanyang durog na puso at winasak na buhay. Hindi alam ni Mary Beth kung gaano siya katagal na nakaupo sa basang bangketa, hawak ang basag niyang cellphone. Ang mga salita sa text message ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang nakakabinging bulong. Pati ang bahay na pamana sa'yo, wala na rin. Isang kasinungalingan. Isa na namang paraan para saktan siya. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit at nanginginig na boses, ang nagsasabing totoo ito. Dahil ang taong kumuha ng lahat ng ipon niya para sa anak niya ay kayang-kayang gawin ang anumang kalupitan. Kinabukasan, maaga pa lang, iniwan niya si Kayla sa isang kaibigang nagmagandang loob na mag-alaga pansamantala. Nagmamadali siyang pumunta sa City Hall, sa Land Registration Authority. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Ang opisina ay malamig at abala. Ang tunog ng mga makinilya at mga selyo ay sumasalubong sa kanya. Pumila siya. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat pag-usad. Nang sa wakas ay nasa harap na siya ng counter, nanginginig ang boses niyang nagtanong tungkol sa status ng kanyang ari-arian. Ang empleyado, isang lalaking mukhang pagod na sa kanyang trabaho, ay walang ganang kinuha ang mga detalye. Pagkatapos ng ilang minutong pag-type sa computer, tumingin ito sa kanya. Nailipat na po ang titulo, ma'am. Last week pa. Ano? Halos pabulong na, sabi ni Mary Beth. Hindi maaari. May nagkamali siguro. Pumuntong hininga ang lalaki at inikot ang monitor paharap sa kanya. Ayan po, Deed of Absolute Sale. Pirmado niyo po. At doon, sa screen ng computer, nakita niya ito. Isang dokumentong legal at sa ibabaw ng kanyang pangalan, isang pirma. Isang perpektong pagkakalikha ng kanyang pirma, ngunit hindi sa kanya. Peke yan, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi ko yan pinirmahan. Pasensya na po, ma'am, sabi ng empleyado. Ibinabalik ang monitor sa dati nitong posisyon. Notarized po ang dokumento. Para sa amin, legal po ang lahat. Kung may reklamo kayo, sa korte na po kayo dumulog. Gumuho ang mundo ni Mary Beth. Sa isang iglap, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ama, tinuturuan siyang magbisikleta sa hardin ng bahay na yon. Ang kanyang ina, nakangiting tinatawag sila mula sa kusina para sa merienda. Ang bahay na yon ay hindi lang isang istruktura. Ito ang huling piraso ng kanyang mga magulang, ang tahanan ng kanyang mga alaala. At ngayon, ninakaw na rin yon sa kanya. Nakalabas siya ng City Hall na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bumalik siya sa motel. Nadatnan niyang gising na si Kayla, nanonood ng cartoons sa maliit na TV. Mommy, kailan po tayo uuwi sa bahay natin? Tanong ng bata, ang mga matay puno ng pag-asa. Miss ko na po yung kwarto ko. Niyakap ni Mary Beth ang anak ng mahigpit para itago ang mga luhang nagsimula na namang pumatak. Malapit na, anak. Malapit na. Habang yakap niya si Kayla, naramdaman niya ang matinding kabiguan. Isa siyang ina. Tungkulin niyang protektahan ang kanyang anak. Pero nabigo siya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, binuksan niya ang kanyang pitaka. Nagbabaka sakaling may makita siyang solusyon. Mga resibo. Isang luma at lukot na litrato nilang pamilya.
at isang piraso ng karton na halos makalimutan na niya. Isang business card. Ibinigay ito sa kanya ng dati niyang katrabaho, matagal na panahon na. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa batas, sabi nito noon, ito ang pinakamagaling. Tinitigan niya ang pangalan na nakasulat sa card, Attorney Adrian Velasquez, Justice and Integrity Law Firm. Katarungan, integridad, mga salitang parang banyaga na. Sa kanya ngayon, ito na ang huling barahan niya, ang huling hibla ng pag-asa. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinadial ang numero. Matapos ang ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot. Justice and Integrity Law Firm, good morning. Gugusto ko sanang may makausap si Attorney Velasquez. Nautal niyang sabi. Pinipigilan ng paghikbi. Kailangan ko po ng tulong. Tungkol saan po ang kaso, ma'am? Tanong ng boses. Professional at walang emosyon. Sinubukan ni Mary Beth na ipaliwanag ang lahat sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ang pagtataksil, ang ninakaw na pera, ang pekeng pirma. Okay po, pumunta po kayo bukas ng umaga. Titingnan natin kung ano ang magagawa ni attorney. Kinabukasan, isinuot ni Mary Beth ang pinakamaayos niyang damit. Naglakad siya papasok sa isang mataas na gusali na yari sa salamin at bakal. Ang law firm ay nasa 20 palapag. Ang bawat sulok ng opisina ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera, isang mundong napakalayo sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sumalubong sa kanya ang babaeng nakausap niya sa telepono. Maganda ito, nakapormal na kasuotan, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Good morning! Kayo po si Mrs. Mary Beth Sandoval. Oo po, sagot niya. Sandali lang po, sabi ng babae, at pumasok sa isang malaking opisina na may pintong gawa sa salamin. Nakita ni Mary Beth ang anino ng isang lalaki sa loob. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog muli. Ngayon ay may halong kaba at pag-asa. Lumabas ang babae pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay malamig. Pasensya na, ma'am, sabi nito. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Pero abala si Attorney Velasquez, hindi siya tumatanggap ng mga kasong mukhang dehado. Parang isang pader na salamin ang isinara sa kanyang harapan. Ang huling hibla ng pag-asang pinanghahawakan niya ay biglang naputol. Nakasandal si Attorney Adrian Velasquez sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ang mga matay nakatuon sa mga dokumento ng isang multimilyong pisong corporate merger. Ang opisina niya, minimalist at kulay abo, ay refleksyon ng kanyang buhay. Maayos, kontrolado, at walang puwang para sa anumang kaguluhan. Sir, tumunog ang boses ng kanyang assistant na si Sarah sa intercom. May walk-in client po, Mrs. Mary Beth Sandoval. I'm busy, Sarah. Ipa-schedule mo na lang. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Ayaw niya ng abala, lalo na sa mga kasong hindi dumaan sa tamang proseso. Sinabi ko na po, sir, pero mapilit po siya. It's a messy domestic case. Pinapaalis sa bahay, ninakawan daw ng asawa ng pera. Pineke ang pirma sa titulo ng lupa. Mukhang dehado. Sa pagkarinig sa salitang dehado, lalong nawalan ng gana si Adrian. Iyon ang mga kasong iniiwasan niya. Magugulo, puno ng emosyon, walang kasiguraduhan. Ang hustisya para sa kanya ay nasa mga numero at kontrata, hindi sa mga luhang walang katapusan. Then you know the answer, Sarah. We don't handle cases like that. Gently decline. Mariin niyang sabi. Yes, sir. Akala niya ay tapos na ang usapan. Ngunit bago pa man niya maibalik ang buong atensyon sa trabaho, narinig niya ang boses ni Mary Beth sa intercom, mahina at garalgal dahil sa pag-iyak, habang nagmamakaawa ito kay Sarah sa labas. Wala na po akong ibang malalapitan. Para na po ninyong awa. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa puso ni Adrian. Bigla,
Hindi na mga dokumento ng merger ang nasa harap niya. Ang nakita niya ay isang alaala. 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang nobya, si Isabel, nakatayo sa gitna ng apartment na binuo nila, ang mga matay malamig. Hindi sapat ang pagmamahal, Adrian. Sabi nito sa kanya noon. Kailangan ko ng seguridad. Ang pamilya niya, kaya niya akong bigyan ng buhay na hindi mo maibibigay. Ginamit, niloko, iniwan para sa mas mayaman. Ang 3 salitang yon ang nagwasak sa kanyang tiwala sa pag-ibig. Iyon ang dahilan kung bakit ibinuhos niya ang lahat sa batas. Dahil ang batas, hindi katulad ng mga tao, ay may malinaw na panuntunan. Sir, she's about to leave. Sabi ulit ni Sarah sa intercom, pumuputol sa kanyang masamang alaala. Napabuntong hininga si Adrian at tumayo. Sumilip siya sa salaming pader ng kanyang opisina. Sa waiting area nakita niya ang isang babae, payat at mukhang pagod. Hawak sa kamay ang isang maliit na bata. Nakita niya ang bakas ng luha sa mga pisngi nito, pero nakita rin niya ang isang bagay sa mga mata nito habang nakatingin sa sahig. Isang kislap ng hindi pagsuko. Nakita niya ang isang babaeng wasak, pero hindi durog. Isang inang handang lumaban. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya sa babaeng iyon. Sarah, sabi niya sa intercom. Ang boses ay matatag. Papasukin mo sila. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod, halatang nagulat ang kanyang assistant. Pagkatapos ay narinig niyang bumukas ang pinto. Naglakad si Adrian palabas ng kanyang opisina, nilagpasan ang nagtatakang si Sarah at huminto sa harap ng babaeng may gulat na ekspresyon sa mukha. Ang kanyang boses ay propesyonal at kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na matagal na niyang hindi ipinapakita. Pag-unawa. Ako si Attorney Velasquez. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sa loob ng kanyang opisina, inilahad ni Mary Beth ang buong kwento. Nakinig si Adrian ng walang putol. Ang isip niya ay agad na nagproseso ng mga legal na anggulo. Qualified theft, dahil kinuha ni Rogelio ang pera mula sa isang joint account na may tiyak na layunin, ang operasyon ni Kayla. Falsification of public documents para sa pekeng pirma, estafa. Ngunit habang nagsasalita si Mary Beth, hindi lang ang mga krimen ang nakita niya. Nakita niya ang sakit, ang pagtataksil, ang kalupitan. Nang matapos si Mary Beth, may isang bagay na hindi tumugma sa isip ni Adrian. Ang pagpeke ng pirma at pagnotaryo nito ay isang mapanganib na hakbang. Ang pag-ubos ng pera ay gawa ng isang desperadong tao. Ngunit ang planadong pagkuha sa bahay at lupa, masyadong malinis, masyadong kalkulado para sa isang simpleng pambababae lamang. Tinitigan niya si Mary Beth na ngayon ay tahimik na humihikbi. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Lalabagin niya ang sarili niyang mga patakaran para sa babaeng ito, para sa hustisyang ipinagkait sa kanya, at marahil para na rin sa sarili niya. Hinintay niyang mag-angat ng tingin si Mary Beth. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagsalita siya. Ang boses ay seryoso at puno ng determinasyon. This is more than just forgery, sabi niya. Mayroon akong hinala na may mas malaking tao sa likod ng asawa mo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang nakakahilong pag-ikot ng mga opisina ng gobyerno, mga bangko, at walang katapusang papeles para kay Mary Beth. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Adrian, na ang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya. Gusto naming makita ang CCTV footage mula sa araw at oras ng withdrawal, seryosong sabi ni Adrian sa manager ng bangko. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Isang tonong hindi sanay na tinatanggihan. I'm sorry, attorney, pero kailangan namin ng court order para dyan. Sagot ng manager, halatang hindi komportable. Bank policy. Alam ko ang polisiya ninyo. Sagot ni Adrian.
Inilalapag ang isang dokumento sa mesa. At ito ang Subpoena Duces Tecum na pirmado ng huwes. Ibigay mo sa amin ang footage. Ngayon din, napalunok ang manager at agad na tumalima. Sa isang maliit na kwarto, pinanood nila ni Mary Beth ang itim at puting video. Naroon si Rogelio, kasama si Clarissa Maleyuwom. Maligayang wini-withdraw ang lahat ng perang pinaghihirapan ni Mary Beth, ang perang para dapat sa buhay ng kanyang anak. Isang panibagong sugat ang bumukas sa puso ni Mary Beth, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha. Galit, hindi lungkot ang kailangan niya ngayon. Ang pagkuha ng ebidensya ay parang paghila sa isang sinulid mula sa isang napakagulong tela. Bawat hila ay may isa pang buhol na lumalabas. Paulit-ulit silang pinabalik-balik sa iba't ibang ahensya. Hinarap ang mga empleyadong tila ayaw tumulong. Ngunit hindi sumuko si Adrian. Ang bawat saradong pinto ay lalo lang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Isang gabi, pagod na umuwi si Mary Beth sa tinutuluyan nilang apartment ng isang kaibigan. Naabutan niyang mahimbing na ang tulog ni Kayla. Hinalikan niya ito sa noo. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak ang nagsisilbing paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Samantala, sa kanyang opisina, mag-isang nagtatrabaho si Adrian. Ang malaki niyang puting pisara ay puno na ng mga pangalan, mga petsa at mga linyang nagkokonekta sa bawat isa. Rogelio, Clarissa, ang pekeng pirma, ang petsa ng bentahan, lahat ay nandoon, ngunit may kulang pa rin. Ang susi, alam niya, ay ang kumpanyang bumili ng bahay, Golden Lion Properties Inc. Isang pangalang maganda pakinggan, ngunit walang kahit anong record sa internet. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Tumawag siya sa isang pribadong investigador na dati na niyang nakatrabaho. "Leo, kailangan ko ng pabor," sabi niya sa telepono. "Alamin mo ang lahat tungkol sa isang kumpanya, Golden Lion Properties." Makalipas ang 2 araw, habang nasa kalagitnaan sila ni Mary Beth ng pag-aaral sa mga bank statement, tumawag si Leo. "Adrian, may nakuha na ako," sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang Golden Lion Properties, bagong-bago. 3 months old pa lang. Ang nakarehistrong address, isang bodega sa Valenzuela. Isang bodega? Agad na tumibok ng malakas ang puso ni Adrian. "Salamat, Leo. Malaking tulong yan." "Mary Beth," tawag niya. "May pupuntahan tayo." Nagtungo sila sa Valenzuela. Ang address ay nagdala sa kanila sa isang industrial park na halos abandonado na. At doon, sa dulo ng isang masukal na eskinita, nakita nila ang bodega. Kinakalawang na ang mga pader, basag ang mga bintana. Walang karatula, walang senyales ng anumang negosyo. "Sigurado ka bang ito na yon?" tanong ni Mary Beth. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Ito ang address," sabi ni Adrian, ang mga matay masusing sinusuri ang paligid. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang malaking pinto ng bodega. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang tunog ng kinakalawang na metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang loob ng bodega ay walang laman, maliban sa mga alikabok, sapot ng gagamba, at mga basurang nagkalat. Mukhang matagal na itong hindi ginagamit. Isa itong front, isang shell company. Naglakad si Adrian papasok. Sinundan siya ni Mary Beth. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng pinto. Habang papalapit sila sa gitna, may natapakan si Adrian na isang bagay na lumikha ng tunog ng napupunit na papel. Yumuko siya at pinulot ito. Isang piraso ng papel. Isang letterhead. Halatang tinapon at napunit. Ngunit malinaw pa rin ang nakasulat sa itaas. Isang logo, isang pangalan na kilalang-kilala sa mundo ng real estate. Napatingin siya kay Mary Beth, ang kanyang muka ay seryoso. "Mary Beth, kilala mo ba ang Montenegro Corp?" Bago pa man makasagot si Mary Beth, nag-vibrate ang telepono ni Adrian.
Si Leo ulit. Adrian, may masama akong balita. Sabi ni Leo. Ang boses ay nagmamadali. Ang notaryo publiko na nagpatunay sa pirma ni Mary Beth, natagpuang patay kaninang umaga. Itinuring na suicide. Binitawan ni Adrian ang papel. Ang logo ng Montenegro Corp ay tila ng aasar na nakatingin sa kanya mula sa sahig. Ngayon, sigurado na siya. Hindi na ito simpleng kaso ng paghihiganti ng isang asawa. Pumasok na sila sa isang laro na mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Ang balita ng pagkamatay ng notaryo publiko ay parang isang mabigat na ulap na bumalot kay Mary Beth. Bigla, ang kaso ay hindi na lang tungkol sa pera at bahay. Naging tungkol na ito sa buhay at kamatayan. Ngunit bago pa man niya lubusang maunawaan ang panganib, sinimulan na nina Rogelio at Imelda ang kanilang sariling opensiba. Hindi ito sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng mga salitang mas masakit pa sa anumang sampal. Isang umaga, tumawag ang kaibigan niyang nagpapatuloy sa kanila. Mary Beth, tiningnan mo na ba ang Facebook mo? Nang buksan niya ang kanyang social media, bumungad sa kanya ang isang post mula sa isang matalik na kaibigan ni Imelda. Isang mahabang litanya, puno ng mga kasinungalingan. Nakakaawa naman si Rogelio, sulat nito. Pagkatapos magsakripisyo para sa asawang walang utang na loob, siya pa ngayon ang pinalalabas na masama. Ang asawa, abala sa paglalakwatsa, habang ang anak na may sakit ay pinababayaan. Sa ilalim ng post, bumuhos ang mga komento mula sa mga taong dati ngumingiti sa kanya sa mga party, mga taong dati niyang tinuring na kaibigan. Gold digger talaga, sabi ng isa. Kawawang Kayla, napunta sa ganyang ina. Karma is real. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nag-i-scroll. Bawat salita ay isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sinisira nila ang kanyang pangalan. Ginagawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Pinatay niya ang cellphone at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang takot ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung maniwala ang korte sa kanila? Paano kung isipin ng lahat na isa siyang masamang ina? Gabi na nang mangyari ang masari ang mas malala pa. Naghahanda na siyang matulog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Ang laman nito ay isang maikling pangungusap, ngunit sapat na yon para halos mahulog ang kanyang puso sa sahig. Itigil mo na kung ayaw mong masaktan ang anak mo. Nabitawan niya ang cellphone. Agad siyang napatingin sa natutulog niyang anak sa kabilang kama, mahimbing at walang kamalay-malay. Isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Ang takot ng isang inang alam na ang kanyang anak ang ginagamit na panakot. Sino ang nagpadala nito? Gaano sila kalapit? Pinagmamasdan ba siya sa mga oras na ito? Napatalon siya sa gulat nang may kumatok ng malakas sa pinto. Ang puso niya'y umakyat sa kanyang lalamunan. Niyakap niya si Kayla na nagising dahil sa ingay. Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Mary Beth? Ako to, si Adrian. Sagot ng isang pamilyar na boses. Okay ka lang ba? Nakahinga siya ng maluwag. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Adrian sa labas. May dalang dalawang paper bag ng pagkain. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Tumawag ako. Hindi ka sumasagot. Nag-alala ako. Nang makita niya ang itsura ni Mary Beth, maputla at takot na takot, agad niyang ibinaba ang mga dala at hinawakan ito sa balikat. Anong nangyari? Ipinakita ni Mary Beth ang mensahe sa cellphone. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang pag-aalala ay napalitan ng malamig na galit. Kinuha niya ang cellphone at sinuri ang numero. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko kung sino to, sabi niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang paligid ng apartment.
Ang kandado nyo, simple lang, hindi sapat. Iniwan niya si Mary Beth sandali at bumalik na may dalang bagong deadbolt lock mula sa kanyang sasakyan. Walang tanong-tanong, nagsimula siyang ikabit ito sa pinto. Habang pinapanood niya si Adrian na nagtatrabaho, ang pagkunot ng noo, ang seryosong ekspresyon, nakaramdam si Mary Beth ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos mailagay ang lock, inayos niya ang pagkain sa maliit na mesa. Kumain sila ng tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakakailang. Iyon ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Nang mag-aabot sila ng baso ng tubig, aksidenteng nagsalubong ang kanilang mga kamay. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Mary Beth. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang muka ay bahagyang namula. Nakita niya ang isang kislap sa mga mata ni Adrian bago ito umiwas ng tingin. Ito ay isang maliit na sandali, ngunit sapat na para maramdaman nilang may nagbabago sa pagitan nila. Salamat, Adrian, sabi ni Mary Beth, basag ang boses. Sa lahat. Trabaho ko lang to, sagot ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. At saka, siguraduhin mong laging nakalock ang pinto. Umalis si Adrian. Pagkatapos, habang tinitingnan ni Mary Beth ang bagong kandado, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Ngunit kinabukasan, ang kapayapaang iyon ay muling winasak. Isang lalaking nakauniporme ang kumatok sa kanyang pinto. Inabutan siya nito ng isang sobre, isang opisyal na dokumento. Binuksan niya ito, ang puso niya'y kumakakabog. Summons, isang tratdoy hautwa. Si Rogelio Sandoval ang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang nakasulat na dahilan ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Petition for sole custody. Hinihingi ni Rogelio ang nag-iisang karapatan na alagaan si Kayla. Ang dahilan, si Mary Beth ay isang unfit mother na unstable ang pag-iisip at walang kakayahang pinansyal. Nabitawan niya ang papel. Ito ang pinakamasamang bangungot ng isang ina. Hindi na lang ang bahay at pera ang kinukuha sa kanya. Ngayon, gusto na rin nilang kunin ang kanyang anak. Hawak ni Adrian ang summons habang nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ngunit hindi ang tanawin ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Mary Beth na puno ng takot. Ang pagsampa ng custody case, isa itong desperadong hakbang at isang napakaduming taktika, below the belt. Ginagamit nila ang bata para puwersahin si Mary Beth na sumuko. At sa isip ni Adrian, ang desperasyon ay nangangahulugang may itinatago sila. Isang bagay na malaki. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili. Ang kasong ito ay naging personal na. Hindi na ito tungkol sa batas lamang, tungkol na ito sa pag-aapi. At si Adrian Velasquez ay galit na galit sa mga mapangapi. Kinabukasan ang buong puwersa ng kanyang law firm ay nakatuon na sa iisang bagay, ang Montenegro Corporation. Leo, kalimutan mo muna ang lahat ng ibang kaso. Utos niya sa kanyang investigador sa telepono. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Montenegro Corp. Ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga board members, kahit ang paboritong kulay ng CEO nila, lahat. Ang kanyang opisina ay naging isang war room. Ang puting pisara ay napuno ng mga bagong pangalan at linya. Lahat ay umiikot sa isang malaking bilog na may nakasulat na Montenegro Corp. Habang naghahanap sila ng koneksyon, ang unang piraso ng puzzle ay dumating mula kay Leo. Adrian, may malaking project ang Montenegro sa lugar kung nasaan ang property ni Mary Beth, sabi ni Leo. Isang high-end commercial complex. Marami na silang nabiling lupa sa paligid, pero may ilang holdouts. Ang property ni Mary Beth ang nasa pinakasentrong lokasyon. Kaya pala,
Sabi ni Adrian, kailangan nila ang lupa niya. Exactly. At kung makuha nila ito, triple ang magiging halaga ng buong proyekto. Ngayon, malinaw na ang motibo. Pera. Malaking pera. Pero may kulang pa rin. Paano naging konektado si Rogelio, isang simpleng manager, sa isang higanteng korporasyon? Gabi na. Si Adrian na lang ang natira sa opisina, napapaligiran ng mga bunton ng dokumento at malamig na kape. Nag-search siya online, binabasa ang bawat artikulo, bawat press release tungkol sa Montenegro Corp. At doon, sa isang lumang online na issue ng isang business magazine, nakita niya ito. Isang feature article tungkol sa top real estate tycoons ng bansa. Ang nasa pabalat ay isang lalaking nasa edad 50. Nakangiti ng mayabang sa kamera. Ang pangalan sa ilalim, Ricardo Montenegro. And founder. Binuksan ni Adrian ang article. Binasa niya ang tungkol sa kanyang tagumpay, sa kanyang mga negosyo. At sa isang bahagi ng artikulo, may isang family picture na kinuha sa isang malaking charity ball. Nakatayo si Ricardo Montenegro kasama ang kanyang asawa. At sa pagitan nila, nakangiti, ay ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang prinsesa. Napatigil sa paghinga si Adrian. Pamilyar ang mukha ng dalaga. Pamilyar na pamilyar. Kinilala niya ang mapagmataas na ngiti. Ang mga matang tila nangaasar. Ito ang babaeng nakatayo sa likod ni Rogelio noong gabing pinalaya si Mary Beth. Sa ilalim ng litrato, isang caption ang nagpatunay sa lahat. CEO Ricardo Montenegro with his wife and beloved daughter, Clarissa Montenegro. Bagsak. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pera ni Rogelio, ang biglaang pagbabago ng pamumuhay, ang desperadong pagkuha sa bahay. Hindi ito plano ni Rogelio. Plano ito ng mga Montenegro. Ginamit nila si Rogelio bilang isang kasangkapan, isang paun, para makuha ang pinakaimportanteng lupa sa kanilang proyekto. At si Clarissa, hindi lang siya isang simpleng kabit. Siya ang arkitekto ng lahat ng ito. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Adrian. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinialang numero ni Mary Beth. Kailangan nitong malaman. Nang sumagot si Mary Beth, ang boses nito ay mahina at puno ng pag-aalala. Adrian, may balita ba? Huminga ng malalim si Adrian. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ayaw niya itong takutin, pero kailangan niyang sabihin ang totoo. Mary Beth, may nalaman ako. Seryoso niyang sabi. Hindi lang si Rogelio ang kalaban natin. Isang buong korporasyon ang nasa likod niya. Narinig niya ang biglang paghinga ni Mary Beth sa kabilang linya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang Montenegro Corporation. Pagpapatuloy niya. Ang CEO nito. Siya ang ama ni Clarissa. Katahimikan. Bago pa man makapagsalita si Mary Beth, nag-vibrate ang telepono ni Adrian. Isang tawag mula kay Leo. Mary Beth, sandali lang, sabi niya. Sinagot niya ang tawag ni Leo. Leo, anong meron? Ang boses ng investigador sa kabilang linya ay hindi na kalmado. Ngayon, ito'y puno ng pag-aalala at pagmamadali. Adrian, may masama akong balita. Ang notaryo publiko na nagpatunay sa pirma ni Mary Beth, natagpo ang patay kaninang umaga. Itinuring na suicide. Parang isang malayong ugong na lang ang boses ni Adrian sa kabilang linya. Ang mga salita niya ay tumagos sa telepono at direktang sumaksak sa puso ni Mary Beth. Isang notaryo. Patay. Itinuring na suicide. Hindi siya naniniwala. Hindi niya kayang paniwalaan. Ang mga taong ito, ang mga Montenegro, hindi lang sila magnanakaw. Mamamatay tao rin ba sila? Ang takot na naramdaman niya kagabi ay walang-wala kumpara sa malaking pader ng sindak na biglang bumagsak sa kanya. Mary Beth, nariyan ka pa ba? Tanong ni Adrian. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, sagot niya.
Ngunit ang sarili niyang boses ay parang hindi kanya. Kailangan ko ng ibaba. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Adrian. Pinatay niya ang tawag at napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang buong kasong ito ay naging isang halimaw. Isang dambuhalang hindi niya kayang labanan. Bumalik siya sa apartment na parang naglalakad sa panaginip. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang anak. Naabutan niya si Kayla na mahimbing na natutulog, yakap ang luma nitong teddy bear. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ito. Ang payapang mukha, ang bahagyang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. Ang kanyang anak ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. At inilalagay niya ang mundong ito sa panganib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Kayla. Mainit. Buhay. Paano kung may mangyaring masama dito dahil sa katigasan ng ulo niya? Mapapatawad ba niya ang kanyang sarili? Anong klaseng ina ako? Tanong niya sa sarili. Hahayaan kong malagay sa alanganin ang buhay ng anak ko para lang sa isang pirasong lupa at pera? Ang pera, mahahanap. Ang bahay, materyal na bagay lang. Pero ang buhay ni Kayla, isa lang iyon. Doon, sa tabi ng natutulog niyang anak, bumuhos ang mga luha ni Mary Beth. Hindi na luha ng galit, kundi luha ng pagsuko. Kinabukasan na nagtungo siya sa opisina ni Adrian. Wala siyang appointment. Naglakad lang siya papasok. Ang muka ay blangko. Ang mga mata ay pagod. Nagulat si Sarah nang makita siya. Pero wala itong sinabi. Itinuro lang nito ang pinto ng opisina ni Adrian. Naabutan niya si Adrian na nakatayo sa harap ng puting pisara. Seryosong pinag-aaralan ang mga koneksyon na iginuhit niya. Nang makita siya nito, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Mary Beth, buti dumating ka. May bago akong teo. Itigil na natin to, Adrian, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit pinal. Natigilan si Adrian. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso, puno ng pag-unawa at pag-aalala. Anong ibig mong sabihin, Mary Beth? Ayoko na, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumalik sa kanyang mga mata. Gusto ko nang sumuko. Sa lahat. Hindi ko na kaya, Adrian. Natatakot ako. Para kay Kayla. Lumapit si Adrian sa kanya. Dahan-dahan. Ang kanyang presensya ay malakas, ngunit malumanay. Dahil sa pagkamatay ng notaryo, tumango si Mary Beth. At sa banta sa anak ko, hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang buhay ni Kayla dahil lang sa pride ko. Hayaan na natin sila. Ang mahalaga, buhay at ligtas ang anak ko. Napuno ng matinding kalungkutan ang puso ni Adrian. Nakita niya ang pagkabali ng kanyang kliyente ng babaeng hinangaan niya sa kanyang tapang. Sa mga mata ni Mary Beth, nakita niya ang sarili niyang anino, ang takot na muling magtiwala, ang sakit ng pagtataksil. Mary Beth, sabi niya, ang boses ay malumanay, ngunit may matinding pagnanais na ipaunawa ang kanyang punto. Huwag kang sumuko, dahil kung susuko ka, sila ang panalo. Hindi lang nila kukunin ang bahay at pera mo, kukunin din nila ang karapatan mo bilang ina. Hahayaan mo ba yon? Umiling si Mary Beth. Hindi niya kayang magsalita. May isa pa tayong pag-asa. Pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kanya. Nagbibigay ng bagong kislap ng liwanag. Pero kailangan kong malaman kung handa kang ipaglaban ito hanggang sa huli. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para kay Kayla. Handa ka bang manindigan? Tinitigan ni Mary Beth si Adrian. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa kanyang pagod na kaluluwa. Isang boses na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Isang boses na nagbibigay ng tapang na akala niya ay matagal nang nawala. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan pa rin. Ang takot,
ay nanatili. Ngunit sa likod ng mga salita ni Adrian, nakita niya ang pangako. Ang pangako ng laban. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsuko, kundi luha ng laban na muling nabuhay. Sa loob ng tahimik na opisina ni Adrian, matapos ang pagbagsak ng luha ni Mary Beth, nanatili silang dalawa. Ang mga salita ni Adrian ay umalingaw-ngaw pa rin sa hangin, nagbibigay ng kakaibang bigat sa sandali. "Umupo ka, Mary Beth," malumanay na sabi ni Adrian. Umupo si Mary Beth. Ang kanyang paghinga ay mababaw pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon na kay Adrian. Hindi niya alam kung anong pag-asa ang sinasabi nito, ngunit ang matinding pananalig sa boses ni Adrian ay sapat na para bigyan siya ng pansin. Humakbang si Adrian patungo sa kanyang mesa, kinuha ang isang lumang frame ng litrato at inilapag ito sa harap ni Mary Beth. Sa litrato, makikita ang isang mas batang Adrian, nakangiti, kasama ang isang babaeng maganda at may ngiti ring kasing liwanag ng araw. Si Isabel, panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay naging malayo. Ang fiancé ko noon, akala ko siya na ang forever ko. Tinitigan ni Mary Beth ang litrato. Tulad mo, minahal ko siya ng buong buo. Binuo namin ang lahat. Hanggang sa isang araw, umalis siya. Dahil sa pera. Dahil may mas malaki at mas magandang alok sa kanya ang isang mas matandang negosyante. Napatingin si Adrian kay Mary Beth. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Pero hindi lang yun, Mary Beth. Bago siya umalis, ninakaw niya ang pera mula sa isang foundation na binuo namin. Pera para sa mga batang nangangailangan. Ginawa niya iyon para may maibigay siya sa lalaking iyon. Niloko niya ako hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa tiwala. Sinira niya ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Doon, naunawaan ni Mary Beth ang lamig ni Adrian, ang kanyang profesionalismo, ang kanyang pag-iwas. Ito ay isang depensa laban sa isang sugat na kailanman ay hindi pa gumagaling. Gusto kong malaman mo, pagpapatuloy ni Adrian, na ang pagtataksil na ginawa sa iyo ni Rogelio, sa akin ginawa ni Isabel. Iyon ang dahilan kung bakit, nang marinig ko ang kwento mo, hindi ko na kayang manahimik. Ang mga Montenegro, ang mga taong tulad nila, na gumagamit ng pera at kapangyarihan para manakit ng mga inosenteng tao, ay may personal na atraso sa akin. Sa wakas, naramdaman ni Mary Beth ang pag-unawa at koneksyon. Hindi na siya isang kliyente lamang, isa na siyang kasama sa isang laban. Ngayon, ang huling alas, sabi ni Adrian, binalik ang litrato sa drawer. Lumapit siya sa whiteboard at itinuro ang isang pangalan na may malaking question mark. Ang notaryo publiko na namatay ay may isang assistant. Siya lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa mga huling sandali ng notaryo at kung saan nakatago ang mga kopya ng mga dokumento. Nagtungo sila sa bahay ng assistant kinagabihan. Isang maliit, bahay na mukhang hindi secure. Ang assistant, isang babaeng nagngangalang Rita, ay nanginginig sa takot nang makita ang isang abogado. "Wala akong alam, attorney," sabi ni Rita. Ang kanyang boses ay garalgal. "Hindi ko alam kung bakit nag-suicide si Sir." "Hindi kami naniniwala na nag-suicide siya, Rita," matapang na sabi ni Mary Beth, lumapit sa babae. "Kundi dahil may natagpuan siya, isang ebidensya na magpapabagsak sa mga Montenegro. Sila ang nagpatay sa kanya at ngayon alam nilang may nakakaalam pa." "Kung meron kang nalalaman, Rita," seryosong sabi ni Adrian, "ilabas mo na, protektahan ka namin. Ang pananahimik mo hindi lang naglalagay sa amin sa panganib, kundi pati na rin sa sarili mo. Hindi ka nila hahayaang mabuhay." Sa wakas, tuluyang bumagsak si Rita. "Mayroon akong inilabas." Bulong nito, nanginginig. "Narinig ko si Rogelio na may kausap sa telepono. Nakita ko si Sir na nagtatago ng isang bagay."
Sinabi ni Rita sa kanila na bago mamatay ang notaryo, naging paranoid ito. Itinago niya ang isang digital recording ng kanyang huling pag-uusap kay Rogelio. Sa ilalim ng isang sementadong halaman, sa likod ng bahay ni Rita, hinukay nila ang isang maliit na steel box. Sa loob, isang USB drive. Nang bumalik sila sa kotse, agad na isinaksak ni Adrian ang USB drive sa kanyang laptop. Ang kwarto ay napuno ng tunog ng static. Pagkatapos, ang malinaw na boses ni Rogelio. Ang pirma ni Mary Beth? Sige, pekehin mo na. Basta bukas, gusto kong matapos na yan. At yung pera na para sa operasyon ng bata, sa'yo na yan pagkatapos. Pero, wag na wag kang magkakamali dahil kung hindi, malilintikan ka sa mga amo ko. Sige, gawin mo yan at tatahimik na ang lahat. Isang malakas na boses ang naririnig mula sa recording. Ang boses ng isang desperado at masamang Rogelio. Napatakip sa bibig si Mary Beth. Ebidensya. Meron na sila. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Narinig mo ba yon, Mary Beth? Bulong ni Adrian, ang kanyang muka ay maliwanag dahil sa liwanag ng screen. Nakuha na natin ang lahat. Nang makabalik si Mary Beth sa apartment, may naghihintay na tawag sa kanya. Isang voicemail mula kay Imelda. Mary Beth, sana makadalo ka sa kasal ng anak ko. Mapanuksong sabi ni Imelda. 1 linggo na lang at magsisimula na ang maligayang buhay ni Rogelio at Clarissa. Sana makita ka namin. Baka huling beses mo na tong makita si Rogelio na masaya. Nang pumasok si Adrian, nakita niya si Mary Beth na nakangiti ng mapakla habang hawak ang kanyang cellphone. Dadalo tayo, sabi ni Adrian. Kinuha ang kanyang kamay. At gagawin nating ito ang katapusan ng maligayang buhay nila. Ang araw ng kasal. Ang simbahan ay pinalamutian ng mga puting rosas at baby's breath. Ang bawat sulok ay sumasalamin sa kayamanan ng pamilya Montenegro. Ang mga bisita ay mga may-ari ng korporasyon, mga politiko, at mga sikat na personalidad. Lahat ay naghihintay sa fairy tale wedding ni Rogelio at Clarissa. Sa labas ng simbahan, nakatayo si Mary Beth. Hindi siya nakasuot ng itim, kundi ng isang simpleng cream-colored dress na nagpatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit sa ilalim ng kalmadong panlabas, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas, hindi sa takot, kundi sa matinding determinasyon. Sa tabi niya, nakatayo si Adrian. Hindi ito nakasuot ng tuxedo, kundi ng isang suit na lalo pang nagpatala sa kanyang anyo. Sa isang kamay, hawak niya ang isang briefcase. Sa kabilang kamay, nagbigay siya ng isang huling, nakakapanatag na siwang sa kamay ni Mary Beth. Handa ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang buong suporta. Tumango si Mary Beth. Handa na ako, Adrian. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya. Sa loob, nagsimula na ang seremonya. Ang bridal march ay tumutugtog habang naglalakad si Clarissa, mayabang at nakangiti. Si Rogelio ay nakatayo sa altar, nakangiti, handang-handa, nang simulan ng kanyang bagong, mas magandang buhay. At doon, nang papatapos na ang pastor sa kanyang homily at bago pa man magsimula ang pagpapalitan ng vows, pumasok sina Mary Beth at Adrian. Hindi sila nagtago. Naglakad sila sa gitna ng aisle, kasunod ang 2 pulis na nakasibilyan at ang isang photographer na inupahan ni Adrian. Nag-ingay ang bulungan. Ang mga bisita ay nagulat. Si Rogelio at Clarissa ay biglang nanlamig. Mary Beth! Sigaw ni Imelda na nakaupo sa harap na hilera. Anong ginagawa mo dito, basura? Hindi pinansin ni Mary Beth si Imelda. Tumayo siya sa tabi ng altar, diretsong nakatingin kay Rogelio. Rogelio? Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa simbahan. Bago mo sabihin ang I do, may kailangan ka munang marinig.
Nagbigay ng senyas si Adrian sa photographer. Naglabas si Adrian ng isang portable speaker mula sa kanyang briefcase at isinaksak ang USB drive. Hindi ko inaasahang darating ka, sabi ni Rogelio, nagpapanggap na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Security! Paalisin niyo siya! Ngunit huli na ang lahat. Umalingaw-ngaw sa buong simbahan ang recording. Ang pirma ni Mary Beth? Sige, pekehin mo na. Basta bukas, gusto kong matapos na yan. At yang pera na para sa operasyon ng bata. Sa'yo na yan pagkatapos. Pero wag kang magkakamali. Ang boses ni Rogelio ay napakalakas. Narinig ng lahat ang pag-amin niya sa pandaraya. Isang malaking kaguluhan ang sumiklab. Ang mga bulong ay naging sigawan. Si Clarissa ay namutla at tiningnan si Rogelio nang may matinding galit. Ang kanyang ama, si Ricardo Montenegro, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay kulay ube sa galit. Iyan ay peke! Sigaw ni Ricardo Montenegro. Lumapit kay Adrian. Falsified evidence! Attorney, dadalhin kita sa bar. Ito ay slander. Ngunit hindi natinag si Adrian. Mayroon din akong patunay na ang Golden Lion Properties ay isang shell company na pag-aari ng Montenegro Corp, Ricardo. At mayroon akong mga testimonya at mga forensic report na nagpapatunay na ang pagpatay sa notaryo ay hindi suicide kundi isang kasong may koneksyon sa'yo. Sa wakas, umaksyon na ang mga pulis. Lumapit sila kay Rogelio at Clarissa. Rogelio Sandoval, kayo ay inaresto dahil sa kasong falsification of public documents, qualified theft, at conspiracy to commit fraud, sabi ng pulis. Ang nangiti ni Rogelio ay tuluyang nawala. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Niyakap ni Clarissa ang kanyang ama. Ang kanyang muka ay puno ng luha ng galit, hindi ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Mary Beth si Rogelio. Ang dating lalaking minahal niya ay isa ng ngayong duwag na kriminal. Wala siyang naramdaman, walang galit, walang sakit, tanging kapayapaan. Nang ikinakabit ang posas kay Rogelio, napatingin ito kay Mary Beth. Puno ng pagsisisi, galit at pagkabigla. Papatayin kita, Mary Beth. Sisiguraduhin kong wala kang mapapala. Ngunit si Mary Beth ay tumayo ng matatag. Sa sandaling iyon, ang kanyang paghihirap ay nagbigay ng bunga. Nang matapos ang kaguluhan, ang simbahan ay tila gumuho. Inalis ni Adrian ang kanyang kamay sa balikat ni Mary Beth. Nagbigay ng espasyo. Nagbigay ng respeto. Okay ka lang? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malambing. Tapos na ang laban. Tumingin si Mary Beth kay Adrian. Ngumiti siya, isang tunay at taos-pusong nangiti. Hindi pa, sagot niya. May isa pang laban na kailangan kong tapusin. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaguluhan ng kasal ay naging isang malabong alaala na lamang, pinalitan ng tahimik at matatag na proseso ng batas. Si Rogelio Sandoval, Imelda at ang mga Montenegro ay nahaharap sa mga kasong kriminal at sibil. Ang mga ebidensyang ibinigay ni na Mary Beth at Adrian ay napakatibay. Ang mga Montenegro ay kailangan ding magbayad ng malaking danyos para sa kanilang mga ginawa. Ang buong Golden Lion Properties na proyekto ay natigil. Si Mary Beth, sa tulong ni Adrian, ay naibalik ang lahat. Ang buong halaga ng ninakaw na pera at pinakaimportante, ang titulo ng bahay. Ang sinabi niyang, may isa pang laban na kailangan kong tapusin ay hindi isang legal na laban. Ito ay isang panloob na laban. Ang laban upang patawarin ang kanyang sarili. Ang laban upang makawala sa anino ng Rogelio at ng nakaraan. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kulungan. Galing kay Rogelio. Binuksan niya ito nang walang anumang emosyon. Puno ito ng pagsisisi, hindi para sa kanyang mga ginawa,
kundi dahil sa pagkatalo niya. Puno ito ng mga paghingi ng tawad na walang laman. Binasa ito ni Mary Beth at pagkatapos, dahan-dahan, itinapon niya ito sa basurahan. Hindi na siya nag-abalang magalit. Ang kalungkutan ay wala na. Ang natitira ay ang kalayaan. Sa halip na bumalik agad sa lumang bahay, inupahan niya ang isang kondominium malapit sa ospital ni Kayla. Si Kayla ay masigla na. Ang kanyang operasyon sa puso ay matagumpay. Pinunduhan ng perang na ibalik nila. "Mommy," sabi ni Kayla habang naglalaro sa living room, "kailan po tayo pupunta ulit sa bahay ni Ninong Adrian?" Nag-init ang pisngi ni Mary Beth. Sa loob ng mga buwang iyon, si Adrian ay hindi lang naging kanyang abogado. Siya ay naging kanyang kaibigan, ang kanyang tagapayo. At ang ninong ni Kayla. Isang gabi, dumalaw si Adrian sa kanila. Hindi para mag-usap tungkol sa kaso, kundi para maghapunan. Pagkatapos kumain, habang nag-i-install siya ng isang bagong security system sa pinto, isang nakagawian na niyang gawin. Tiningnan siya ni Mary Beth. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at ang kanyang profesional na pader ay tuluyan ng natanggal. Nakita niya ang isang lalaki na malalim at tunay. Nang matapos si Adrian, tumayo siya sa harap ni Mary Beth. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngayon, wala nang takot. Wala nang legal na mga papeles na naghihiwalay sa kanila. Tanging sila na lang. Tapos na ang lahat, Mary Beth. Bulong ni Adrian. Tapos na ang kaso. Wala ka nang kailangan pang ipaglaban. Ngumiti si Mary Beth. Nagkakamali ka. Ano pa? Tanong ni Adrian. Huminga ng malalim si Mary Beth. Ang huling laban ko ay laban sa sarili kong takot na magmahal ulit. Laban sa takot na magtiwala ulit. Pagkatapos ay dahan-dahan, lumapit siya kay Adrian. Pero dahil sa'yo, nalaman kong hindi lahat ng tao ay tulad ni Rogelio. Dahil sa'yo, natuto akong manindigan. At dahil sa'yo, nalaman kong may mga taong tapat at handang magsakripisyo. Kinuha ni Adrian ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ginamit ko ang batas para protektahan ka, Mary Beth. Pero sinira mo ang pader na itinayo ko sa puso ko. Wala akong pinagsisisihan. Wala nang salita ang kailangan. Dahan-dahang lumapit si Adrian at sa isang sandali, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ito ay hindi isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pagpapagaling. Isang pangako. Makalipas ang isang buwan, nagdesisyon si Mary Beth na bumalik sa kanyang bahay, ang bahay na minana niya. Hindi upang balikan ang nakaraan, kundi upang bigyan ng bagong buhay ang mga alaala. Si Adrian ay nandoon, kasama si Kayla. Nagtutulungan silang nagpipintura sa living room. Ang tawa ni Kayla ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang kulay rosas at puti ng kanyang kwarto ay nagbigay ng bagong simula. Nang dumating si Mary Beth na may dalang inumin, tumigil sila. Tiningnan sila ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang dating fatal flaw, ang kanyang pagiging hoarder ng sakit at kawalan ng tiwala, ay nawala na. Pinalitan ito ng pagmamahal na puno ng pag-asa. Lumapit si Adrian kay Mary Beth. Inabot ang kanyang kamay. Hindi na natin kailangan ng luma. Bulong niya. Gagawa tayo ng sarili nating kwento. Magkahawak kamay. Lumabas sila. Umupo silang tatlo sa veranda. Pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi na sila natatakot sa mga anino. Ang pag-ibig ay hindi natagpuan sa kadalian, ngunit sa pakikipaglaban. At ang kanilang pag-ibig ay isang testamento sa paghahanap ng lakas mula sa sugat upang magmahal muli ng mas buo at ng mas wagas.